Uy, tumalsik. Tumalsik na agad to. So may card na tayo agad. Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo ngayong mid-month ng September 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi po rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano kaya to? Oh. Kasi kung inheritance to, sabihin natin matopic tong inheritance para sa iba sa inyo ngayong September, mid-month ng 2024. Halimbawa lang, matopic na. O mapag-usapan o makuha nyo na tong inheritance. So, yung iba sa inyo, kung sakali man. Ano may problema tayo dahil may mga ibang tao na gusto rin makakuha ng pera mula dun sa inheritance. Ito. Ito, manifest ng iba sa inyo. Ito, problema din to. Na para bang, hindi kayo makapagsarili. Hindi nyo makuha mag-isa. May ibang tao na pwedeng sumalungat sa inyo, sa desisyon nyo, o may gustong makihati o makiparte din doon sa inheritance. Ngayon, kung dito inheritance, magkakapera yung iba sa inyo, pero for some reason, mauubos na ng pag ganun-ganun yung pera. Siguro may mga manghihingi o mangungutang. O mauuwi lang sa luho. Nakuha pa tayo bang detalye dito? Ano pang masasabi? Dito tayo. So, ang tatamaan lang nito ay lalaking businessman o pamilyado. Pamilyado na kasal. Okay? O mayaman. O may permanent job. Alin man sa mga yon. Na para bang pinanghihinaan kasi siya ng loob dito. Nawawala yung kanyang confidence for some reason. Nagiging somewhat weak siya. Na para bang, eto maganda tong cards na to. Ma-overcome niya tong kanyang weakness dito, sa madaling salita. So, ewan ko kung anong pwedeng mangyari na pwedeng magpa-low ng confidence niya. Pero ma-overcome niya, tingin ko, itong dalawa. Kasi parang pinagdududahan niya yung sarili niya dito. So, yun lang. Ito. Ano pang masasabi nito? The scenario. 5 of Hearts.
Oh, ano to? Eight of spades. Well, may problem tayo dito. Halimbawa, may pinagsisilosan yung iba sa inyo. Halimbawa lang. Weda, nangyayari na to. Mangyayari pa lang, totoo yun. Totoo ang hinala sa Diyos eh. Totoo din yung kanyang pinaghihinalaan. Kung sino yung third party. O nagbabadya pa lang to. Jealousy. So, itong sinasabi ko tungkol sa magkarelasyon. Ngayon, kung single, saan manggagaling yung jealousy? Eh di sa ibang tao. So, paparating pa lang to. Sabotahe. Baka masabotahe ang plano ng iba sa inyo dahil sa jealousy. So, yung jealousy, manggagaling sa someone na kakilala ng iba sa inyo na hindi nila akalain na fake friend pala o hindi mapagkakatiwalaan. Probably fake friend to. Kung single. Ha? Kuha pa tayo. Jacob. Ano? Diamonds at Ace of Hearts. Well, baka may manligaw sa iba sa inyo magkaroon ng new love interest. Okay, sa mid-month ng September 2024. Pero, beware kasi hindi mapagkakatiwalaan ng taong to. Kung may manligaw man sa iba sa inyo at tumiming siya ng mid-month, dun siya magpaparamdam, mid-month ng September 2024, let go na agad. Auto pass. Kasi nga, mukhang lolokohin lang kayo sa bandang huli ng taong to na mag-a-appear nga kung sakali man sa iba sa inyo. Tumiming yung panliligaw niya dito. Mid-month ng September. Auto pass. Kasi ano siya eh, unreliable. So, pag sinabi mong unreliable, gusto ka raw niya. Pero may nililigawan pa siyang iba. O may piniflirt pa siyang iba. O interesado pa siya sa iba. Hindi lang ikaw yung kinokontak niya. Kung babae ka man. Kung babae man yung nanonood. Ngayon, kung lalaki yung nanonood, edi siya to. Siya to na pwedeng maging ganito yung energy niya. O single. May iba pa siyang kinokontak. Hindi siya nag-stick sa isa. Kahit sinabihan na niya na gusto niya yung taong to. May iba pa siyang kakausapin, ganyan. Mag-entertain pa siya ng iba. Ganyan, sa madaling salita. Naliligawan niya rin o iko-close. Dagdagan natin. 9 of Diamonds. 9 ulit. 9 of Diamonds at 9 of Clubs. Oh, itong maganda. Maganda kung may engage yung iba sa inyo. Kung sabihin naman natin engagement na to, matahon siya ngayong September, mid-month 2024. Good news. Pero kung manliligaw, bad news. Pero kung engagement, good news. Okay? Doon siya good news. Saka ano, new job, posible. Para sa iba sa inyo. Saka new apartment, ma-relocate. O maisipan pa lang ma-relocate. O baka nga ma-relocate na. Kung ma-relocate, edi mas okay.
Ano to? Unexpected blessing. Para sa iba sa inyo. Pero ba't madumi? In all forms na lang. Maparelasyon, career, business. Mukhang may blessing. Sabihin nating halimbawa lang, may nanliligaw na to, hindi to yung ano, ngayon pa lang manliligaw. Halimbawa, nanligaw na siya, nagsabi na siya nitong mga nakaraang buwan. Okay? Matagal na siyang nagsabi. Nanligaw ba? Nagsimulang manligaw. So, yung iba sa inyo mukhang makaka-receive ng money mula dun sa nanliligaw. Ano to? Money o gift? Aha. Ano to? New career opportunities o new business opportunities. Pero malaki talaga yung chance ng unexpected money dito. O baka ano to, traveling. Kung yun ang wish o gustong mangyari. Collaboration din o posible. Collaboration, teamwork. Dito na tayo. Babasahin ko na lang to. Extra message o advice. Ngayong mid-month ng September 2024. It's okay to have a voice and speak your truth. Walang ko ng tatlo. Ito. You have the ability to prosper. You have the ability to prosper. Kahit nga dito, 'di ba? 'Di ba? Sabi ko rin. May capability daw yung iba sa inyo o ability na mag-prosper o magtagumpay. Ano to? Make the choice that empowers you. Parang yung ano, prosperity manggagaling through hard work, hindi through miracles. Well, anyways, yung iba. Pero dito kasi possibility rin yung miracle, money. Pero mas lalo na siguro kung sasabayan ng effort, di ba? Guaranteed na yung miracle. Kung ganun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.